Nako, eto na po mga kaubayan. Jessica Soho napaamin na si Erwin Tulfo. Kain suka. Aray ko po, nagkabistuhan na. Mga kaubayan, yan po ang ating alamin sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po at pasubscribe na rin po mga kaubayan sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel. Ayun mga karibin natin, bago po natin pasadahan yung video, eto. Unahin na po muna natin itong mga nagtitrending na balita dito po sa social media at eto nga. No, ito pong si Ma'am Jessica Soho, ito po yung interview kay Erwin Tulfo mga kaubayan. Pasok. Merong mga kumalat na mga video mo in the past na binibira mo si Trillanes, si Risa Ontiveros. Tira ka ng tira, Senador Trillanes. Ngaw-ngaw ka ng ngaw-ngaw at ngak-ngak ka ng ngak-ngak, Senadora Ontiveros. Makinig kayong dalawa, ha? Pag-uuntugin ko mga ulo niyo, mga balasubas kayo. Yan klarong-klaro mga kaubayan. Talagang sukang-suka siya. Dito po kay Ontiveros at dito po kay Trillanes mga kaubayan. Pero eto po ang nangyari ngayon. That was me. Yeah. So paano yun? Magkakakampo na kayo? Well, because syempre yung paninindigan mo before as a journalist, trabaho mo yun, di ba? Now I understand kung ano yung... Pero teka lang, kaya ka nga ibinoto ng taong bayan dahil po doon sa ugali mong yun na mayroon kang bagang paninindigan against sa mga korap, di ba? Pero ang nangyari pala dito mga kaubayan ay niloko mo ang taong bayan, di ba? Yung paninindigan nila, pati sa kabila kung ano yung pinaglalaban nila, the more you get closer to them and work with them, the more you learn about what they're fighting for rather than looking from the outside. So ang sinasabi mo sa akin, Senator Tulfo, malinis kang politiko? Kasi sabi nila, in this country, wala naman daw malinis Lahat na may bahid ng dumi or kurakot or corruption. Depende, Jessica, kung paano mo titignan yung Lumulusot pa rin mga kaubayan. Ang sarap nitong untugin di ba? Pag malapit ka na raw sa kanila, naiintindihan mo na, what? Mali ang pagkakasabi mo. Dapat, kung parang kumbagang sinasabi mo kung magnanakaw ka na rin, no? Kung mga magnanakaw ang kasama mo, magnanakaw ka na rin. Di ba? Parang ganun yun Diba? Tell me who your friends are and I will tell you who you are. Di ba? Parang ganun yun mga kaubayan. Niloloko pa tayo ng inayupak na ito mga kaubayan. Ay nako. Anyway, ano pong masasabi niyo dyan? Just comment down below mga karibin natin. At eto, mayroon pong isang human rights lawyer, Ito po ang balita mula sa RMN Tacloban. Ayan mga kaubayan. Sabi po dito, itatranslate na lang po natin Sabi po dito, human rights lawyer ginsuportahan ang pahayag ni Lacson. Waray mastermind flood control scam. Ayan. Sabi po dito mga kaubayan, human rights lawyer sinusuportahan ang pahayag ni Lacson na walang mastermind sa flood control scam. Aray ko po mga kaubayan. Ano ba? Human rights lawyer ba ito or animal rights lawyer? Kasi, di ba? Kung ikaw ay human, di ba? Kung ikaw ay tao, makatao ka, sino ba itong human rights lawyer na ito? Ayan, si Attorney Antonio Zoleta Bukoy. Ayan, Attorney Bukoy, kung baka ikaw ay hindi human rights lawyer, Baka ikaw ay animal rights lawyer, di ba? Animal rights lawyer ka ba? Kasi kung totoong tao ka, almost trillion po ang nananakaw or nawawala sa kaban natin mga kaubayan. Almost trillion po ang mga kinurap nila. Walang mastermind. Sino ang sisisihin natin? Wala tayong sisisihin dito? Walang accountability dito? Walang magiging accountable mga kaubayan? Iyupak na ito. Ay nako mga kaubayan. Talagang minsan hindi talaga lahat ng lawyer masasabi mong matalino. Sa panahon nga ngayon ni President Bongbong Marcos Jr., lumalabas yung mga bobong lawyer Diba? Yung mga bobong lawyer, sila pa ang lumalabas. Tingnan nyo, nandyan po si Gadon. For example na lang. Nandyan po si Jose Cler Castro. Diba? At saka yung mga
yung IBP, yung Integrated Bar, ano bang P? IBP. Basta yung association ng mga lawyer, mga kababayan. Nakalimutan ko lang yung definition, no? Oh, tama, Integrated Bar of the Philippines ba yun? Oh. Mukhang puro napakaliwa ang mga utok, mga kababayan, di ba? Mga utak nila. Ha? Kasi imbis na pumanig sa katotohanan, sa katotohanan po, doon pa pumapanig sa puro kalokohan ang ginagawa. Anyway, ito po ang sinasabi ng ating mga kababayan patungkol po dyan. Sabi po dito ni Ferdinand Bukton, your concern is human right. Kay Tatay Digong is human lives. Ayan. Sa palagay mo po ba, Attorney Bukoy, no? Dito po sa 1 trillion flood control scandal, walang buhay. Opo, wala po bang buhay na nasayang? Nagtatanong lang po, mga kababayan. Sabi po ni David, kabubulok nim sering pa hiatod. Ayan, sabi po ng pinsang ko. Napakabulok mo. Ayon po dyan kay David. Ayan. Sabi naman kay Shena, sang-ayon ako sa punto mo. Kung malinis ang lumabas sa investigasyon, wag nang ipilit idawit ang pangalan ni Romualdez. Aray ko po. Ay, nako. May mga tao talaga na hanggang ngayon mga bulag pa rin, mga kababayan, no? Anyway, ano po ang masasabi niyo dyan? Just comment down below, mga kababayan. At eto, pasadahan din po natin to. Eto, mayroong gustong iparating sa atin si Senator Bam Aquino. Sabi niya po dito, 6 na buwan na. What? 6 na buwan na daw at hindi pa rin nagagamit ang 67 billion. Billion, 67 billion, mga kabayan. Para sa mga classroom, naghihintay ang mga bata. Time to build. Ayan, ngayon lang kayo magbi-build. Pasukan na, ngayon lang kayo magbi-build. Aray ko po. Anong klaseng, sa bagay, mas magandang hindi na yan magalaw na 67 billion, di ba? Di ba? Mas magandang hindi na po yan magalaw na 67 billion. Bakit? Baka may punta lang yan sa mga masasamang bulsa. Di ba? Baka maibulsa lang yan 67 billion. Baka for example, meron tayong budget for the classroom 67 billion. Tapos yung magagastos lang pala 1 billion. Gaya nang nangyari nung nakarang di ba? 2024 ba or 2025, mga kababayan, yung 26 classroom in a year. Putik na yan. Tapos ganito pala, malalaman natin, ganito pala kalaki. Mga kababayan, ang pondo para sa classroom, 67 billion. Katapos-tapusan, 26 classroom lang ang magagawa sa loob ng isang taon. Aray ko po. Ay nako. It is on record. Nasa news po yan, di ba? Correct me if I'm wrong kung 2024 or 2025, pero may balita talaga na lumabas na 26 classroom lang ang nagawa sa loob ng isang taon under Marcos administration, mga kababayan. Tapos ngayon, napakalaki pala ng budget para sa classroom. Ay nako. Sabi po ng ating mga kababayan, sabi po ni Betchay, ang tanungin mo, bakit walang kumilos? Asan at sana kanino ang budget? Correct. Nasaan na yan? Nasaan na yan? Nasaan na yan? Nasaan na po ang 67 billion? Diba? Sabi po dito ni Kapanas, mga inutil na DD shit. Bakit naman DDS pa ang sinis nito? Mga iyak ng iyak palibhas sa mga tanga. Kapansanan talaga ang pagiging DDS. DD shit. Ewan ko lang Baka galit ka lang, di ba? Baka natukhang ka or something na natukhangan ka sa pamilya mo. Naiintindihan kita. Dahil ganyan-ganyan ang sinasabi ng mga bangag na loyalista. Di ba? You're free to comment but make us believe that you are right. Hindi mo magagawa yon, no? Alright, eto pa mga kababayan, sabi po dito ni, ayan Ang galing
So anong gagawin natin? Sabi po ni Jude. Sabi naman po ni Daniel, patay mali siya, kunwari di alam ang nakawan sa national budget. Beset! Ayan mga kababayan. Ano po ang masasabi niyo dyan? Just comment down below. At eto, bago po natin i-play yung video mga kababayan, last po natin pag-uusapan itong si Tito Sen. Sabi po dito ni Tito Sen, ni Senator Soto, daming wishful thinking, trying to be fool people into thinking na mali ang 12 of 23. Okay? Some people misunderstand it. The petition is not justiciable. Therefore, no need for the Supreme Court to take it up. Ayan mga kabayan. Ito na naman. Nagreklamo na naman or nagkomento na naman si Lacson patungkol po sa linabas na desisyon ng Korte Suprema patungkol po sa isang petisyon ng isang guro na gawing valid, no? Yung ginawa nilang na si Gatchalian ang gawing ng Senate President. Yan naman no? Ayan na naman si Soto. Dahil ba hindi pumabor sa inyo yung desisyon? Ayan ka na naman, sinasabi mo naman mali na naman ang no need to sa Supreme Court na mag-take ng action, no? Pero, di ba? Dahil nga hindi sa inyo pumanig, ganyan ka na naman. Sinasabi mo na naman dito, for example lang ay parang sinasabi niya na hindi na kailangan ng Supreme Court dito. Okay? Mali ang Supreme Court, parang ganun po, di ba? O dahil nga hindi sa kanila pumabor, pero ano kaya kung pumabor sa kanila? Ano kayang sasabihin po ni Soto? Baka sabihin ni Soto, kita nyo na, di ba? O, pumabor sa amin yung Supreme Court dahil tama kami. Palagi na lang, natatawa na lang ako nito kay Soto, palagi na lang nasusuplak ng Supreme Court. Yung mga ano niya, di ba? Yung mga tirada ni Soto, lagi na lang nasusuplak ng Supreme Court. Ganun talaga. Sabi nga ni Senator Rodante Marcoleta, no? Mahirap talaga pag walang background sa law. Ayan mga kababayan. Ito po ang naging komento ng ating mga kababayan. Sabi po dito ni Justin, coming from a comedian. Ayan mga kababayan. Sabi po dito ni Ina Radama, One Ball University, manahimik ka kasi. Nakatanggap ka na ng maleta ng pera ng bayan ang laman. Sabi po ni Anthony, bobong school bukol talaga. Ayan mga kababayan matanda na tanga ka pa rin. Sabi po ni Richard. Sabi naman po dito ni Dario Legaspe. Sabi niya po dito, yung group 12 nyo kasi idinaan pa kay teacher ang petition para pag na-deny sa Supreme Court, hindi kayo mapahiya. Ngayon kabado na kayo dahil alam nyong indirect ang ginawa ng Supreme Court para hindi masyadong halata na pag kayo na ang magpetisyon, madi-deny rin. Correct mga kababayan. Yan po ang komento ni Dario Legaspi Mendejas Sr. mga kababayan. Correct, palapakan po natin si Sir. No, actually kayo talagang pinatatamaan dyan No, kayo talagang pinatatamaan. Dinaan nyo pa kasi sa teacher dapat kayo na lang nagpetisyon. Kasi kung sila pang magpetisyon mga kababayan, mapapahiya sila. No? Anyway, ano pong inyong masasabi dyan? Just comment down below at eto na nga, pasadahan na po natin yung video. Pasok ka. How about kung may isa pang mag-o-over the bakod at may kaso rin? Kasi di ba previously ang sinasabi is sinusungkit ng kampo ninyo yung iba at yung ayaw, threaten daw ng kaso. So kung may sumali pa sa inyo para magkabuo ng 13 para ma-oust nyo si Cayetano and even Loren Legarda. Ako na, checkmate na naman ho itong si Erwin Tulfo. Paano nga? Ang katanungan dito, paano nga kung merong biglang tumawid mula dito sa Cayetano Block, papunta sa Malacanang Block, diyan sa Senado? Paano kung yung tatawid na senador, meron din kinakaharap na kaso? Tapos bukas makalawa, bigla na lang ayoko dyan. Okay, lumipat ka. Lumipat ka. Dahil nga may problema yung dati mo. Ngayon, lumipat ka. Yang mukha na yan, ang bihira. Iba talaga pagka maraming pera, lakpakan. Lapitin na yung chicks.
Di ba? Yan ang problema. At ang matindi pa dito, yung kapatid niyang matanda sa kanya, hindi niya na dapat kinukonsinte, pinapayuhan pa niya. Wala pa siyang nakikitang mali dun sa ginagawa ng kapatid niya. Anak ng tawa, wala daw problema na kung papilahin yung babae at pipili yung kapatid niya, palakpakan. Di ba? Ano nga sila tulpo, mga chick boy, lapitin sa chicks, di ba? Uy, ibang klase talaga, kakapal na mukha nyo. Huwag kayong pumunta sa politika, dapat punta kayo sa mga kabar. May sa chicks yung mukha na yan, nakaapat Nakaapat ho yung mukha na yan. Hindi yung mukha na yan. Kami yan eh. At the end of the day, nagkukumustahan o bago usang Okay, ano tawag sa inyo? Malacanang Black. Naklataw ka. Ay, Malacanang versus DDS. Grabe ho talaga, no? Wala ho talagang bilang yung mga dilawan at yung Klawan Black. Yung mga dilawan, sa sobrang bitter nila sa Duterte, kahit galit na galit sila sa mga Marcos, hinihimo doon nila pick ni Marcos. Yung tipong never again, never again. Bakit inilibing sa libingan ng mga bayani yung Kiko? Maya. Anak ng toka. Wala nga talaga itong mga to. Nakikita kami niyan. Sina Senadora Amy. Pero nang pumasok Senator Alan Peter Cayetano. Parang dito kami, majority kami, kayo dyan sa minority, yun ang sabi niya. Tama yung sinasabi ni Senator Pia kaya napaiyak. Hindi drama yun eh. Masama ang loob niya kasi daw, sinasabi niya, magkakaibigan tayo for 20 years. Nagpapadala ka ng food sa bahay namin. Kaya nga kayo naman kasi nagkagulo, di man lamang kayo nag-text. Di ba di man lamang kayo nagparamdam? Ibang klase talaga kayo. Ninong ka o ninang ka ng anak ko. Wala man lang nakaalala. How about kung may isa pang mag-o-over the bakod at may kaso rin? Kasi di ba previously ang sinasabi is sinusungkit ng kampo ninyo yung iba at yung ayaw, tinithreaten daw ng kaso. So kung may sumali pa sa inyo para magkabuo ng 13, para ma-oust nyo si Cayetano and even Loren Legarda. At Actually, hindi nga kung sasali. Meron na nga sumali si Escudero, may kaso din yun. Mabigat din ang kinakaharap na kaso noon. O ngayon, ano nangyari sa kaso niya? O ano na lang, chillax na lang siya, di ba? Wala na siyang problema sa ombudsman, kaso malaki ang problema niya sa taong bayan. Yan lang yun. itong pang 13, Correction. Ousted na yung dalawa kasi may quorum kami 12. Hindi lang kami maka-elect ng Senate. Akala ko bang walang quorum yung 12? Kasi noong sinusubukan nilang palitan ng rules, wala silang quorum kasi 12 na lang sila. Ngayon kayo merong quorum kasi 12 kayo. Ano ba talaga, kuyang? Pambira ka naman. Kasi wala kaming 13. Pero Kaya- si Loren Legarda as a pro tempore ousted na talaga yun. Pati si Cayetano. Akala ko bang SP pa rin siya o nag-iba ng script mo? Yan ang problema sa'yo, bago-bago ka ng script eh. Wala lang kaming Senate President kasi wala kaming 13. Ang masasabi Akala ko bang si Cayetano pa rin ng SP nyo? Sinungaling talaga to, di ba doon sa press con mo sa Senado? Sinasabi mo, siya pa rin ng SP. Correct, no, mga kababayan. Sabi po ni Tulfo, no, si Cayetano pa rin ang Senate President dahil hindi pa sila nakaka-13. Pero ngayon, iba na po ang sinasabi niya, mga kababayan. No? Wala na si Legarda, hindi na Senate President pro tempore. Tapos si Senate President hosted na rin. So, ang lumalabas ngayon, mga kababayan, ang President at ang Senate President pro tempore ay isang tao na lamang, no? Sa katauhan po ni Gatchalian. Nako, mukhang niluloko tayo nito Dapat dalawang tao yan, mga kababayan. Hindi pwedeng parehas Hindi po pwedeng parehas po yung Senate President pro tempore at ang Senate President. Kailangan meron pong Senate President, hindi lang acting Senate President, no? Kasi yung acting Senate President, yun na po yung Senate President pro tempore, yun na po yung posisyon niya, no? Siya na po ang magiging Senate President pag wala na po ang Senate President. May Senate President Nandyan po si Senator Alan Peter Cayetano. Paano yan? Pero kiniklaim naman po ni Gatchalian na yung dalawang posisyon ay siya na po yun, mga kababayan. What? Okay. Total, napakagahaman mo naman sa posisyon. Sa'yo na, sige, sa'yo na. Diba? Kung tatanggapin ng taong bayan.
Anyway, ano pong inyong masasabi dyan mga kababayan? Just comment down below at syempre, huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.